Today's luto-lutuan at hindi tamad-tamaran, gagawa ko ng pizza at saka tinapay. 100 ml na lukewarm water. Nilagyan ko ng 1 teaspoon ng yeast at saka 1 teaspoon ng sugar. Imikos-mekos ang set aside. Hayaan natin tumubo yung ating yeast. And then, naglagay ako ng 4 and 1/2 cups ng bread flour dyan sa ating pagmamasahan. 1/2 cup of white sugar. Kung gusto nyo matamis, gawin yung 3/4. And then 1/4 cup ng coconut oil. Kung ayaw nyo ng coconut oil, pwede naman margarine or butter. Lalagyan ko rin siya or bibiakan ko pala siya ng isang bitlog ni Manoy. Kung maaari ay large egg ang gagamitin ninyo. Naglagay din ako ng 1/2 cup ng powdered milk at ready na itong gagawin nating masa. But before that, linisan muna natin itong gagawa ng masa natin. Baka meron siyang mga libag-libag dyan. Agoy, mahalo talaga yan sa masa natin ba. So malinis na ang ating magmamasa. Iset na natin ang mahiwagang planggana. Siguraduhin na kasi talaga siya ng mabuti at nakalak. Baka kasi ito ay matumba at tayo ay matamaan. Wag na tayong maraming salita at wag na nating patagalin pa. At ito pinaikot-ikot ko na at nilagay ko na at binuhos ko na yung 100 ml na lukewarm water na merong yeast. Imamasa ko lang ito ng mga 10 minutes. So ganyan na yan siya. Hahayaan ko na siya hanggang sa magiging ganito na siya. So pag ganito na yung niya, buo na at saka hindi na siya nagdikit-dikit. So ibig sabihin ay pwede na natin yang i-stop and then tanggalin. Tatanggalin ko na siya dyan, tapos pupormahin ko siya ng bola. Yung parang bibilugin ko siya dahil patutubuin pa ito ng mga 1 hour. Or hanggang sa magdoble yung size niya. So tatanggalin ko siya dito and then bibilugin ko siya na parang bola. And then yung pinagmasahan natin, dyan ko din siya ilalagay pabalik. But before that, lalagyan ko siya ng konting mantika, papahiran ko lang siya. And then, kakabiran ko siya ng sarang wrap. Iset aside ko siya ng mga 1 hour. Pero hindi siya umabot ng 1 hour, gawa ng sobrang init dito ngayon. Mga 30 minutes ko lang siyang pinatubo, ganyan siya nung iniwan ko. Itong pagbalik ko after 30 minutes ay ganyan na. So dahil lumubo na siya ng after 30 minutes, nag-double size na siya. Kaya gumawa na ako or naghiwa-hiwa na ako ng mga pang-toppings sa pizza. So ang ginawa ko dyan ay naghiwa-hiwa ako ng pineapple at saka naghiwa-hiwa din ako ng bacon. Simple lang yung pizza natin, kung ano lang yung meron sa rep, yun ang itoppings ko. Itong masa natin, bago ko siya ibuhos, naglagay muna ako ng konting arena para hindi siya magdikit-dikit dyan sa ating lamesa kung saan natin siya imamasa ulit. Hindi naman siya imamasa, yung parang dyan tayo maghiwa-hiwa. Sa isang masa ay hiniwa ko siya ng 4 na portion. Bali, 2 klaseng tinapay ang gagawin ko and then 2 klase din na pizza. Pero bago natin ito bibilugin or pormahin na pizza, bago ko siya bibilugin or popormahing pizza, ay titimplahan ko muna or budburan ko muna ng seasoning powder na beef or kahit anong timpla, basta seasoning na magkaroon naman ng timpla yung pizza natin. So ayan, binudburan ko na siya. Pagkatapos na budburan ko yan ng both side, abay, atin na nating i-mikos-mekos. Madali lang yan mahalo dahil nga powdered nga siya. Tapos binilisan ko na talaga dyan dahil mahaba man yung video. Naku, nakakapagod pa naman talaga mag voice over, charis. And then, ganyan-ganyan, ginamitan ko na ng sandata, yung paatras, pag ganito, pag ganiri, naluka na. Pero ang gusto ko lang naman mangyari ay yung mapormang bilog. Kahit naman hindi bilog basta lasang pizza, okay na yun. Gusto ko bilog, wala lang, charis lang. Tapos ganyan na, na ako dito, nagready na ako ng paglulutuan. So dito naglagay ako ng pangsapin. Hindi ko alam sa English yan. Kayo nang bahala magsabi kung ano sa English yan. Ngayon lumalaban yan kasi nakabilog niya. Kaya yan ganyan. Ginaganyan ko talaga yung mga pangsapin ko dyan pag nagluto ako. Dahil lumalaban kaya kinukumot-kumot ko yan. Ilagay natin si pizza na dough dito. And then i-arrange muna natin yan. Pagkatapos niyan, hindi pa yan siya tapos dye, ay talagang ayusin natin dahil in fairness nga naman talaga ang resulta nito ay masarap. Naubos talaga siya ng hindi naabutan ng 1 hour. Tapos, ready na rin ng anak ko yung pizza sauce dahil hindi siya marunong magbukas. Abay, ako na lang nagbukas para mapadali na yung usapan. Tinusok-tusok ko na siya gamit yung tinidor para naman manuot talaga yung mga ipaglalagay natin yung lasa. Pagkatapos niyan, hindi pa tapos, abay, mimik-upan pa. Nilagyan ko siya ng mantikilya or kung gusto nyo butter, kung masosyal kayo. Hindi naman siya masyadong marami, hindi din siya masyadong maliit. Makukonti na, hindi na naintindihan sinasabi ko.
Tapos naglagay ako ng pizza sauce. Nilagay ko dito, din kinalat-kalat, minik-apan, kalat ulit. And then, pagkatapos niyan, naglagay na kami ng toppings. Ang nilagay ko ay yung bacon na hiniwa-hiwa. Tapos, tinulungan ako ng aking unika-iha. And then, yung hiniwa-hiwa kong pineapple, sabay subo din. Dahil masarap naman talaga ang pineapple, But last but not the least, naglagay din kami ng cheese. And then sabay subo din yung mga unggoy sa gilid ko sa cheese. Mauubos na talaga yan, kaya bilisan natin sa paglagay, oy. Dahil yung mga unggoy, yes, kunyari lang tulong-tulong yan, pero naku, ubusin talaga nila yon. Tapos ito naman yung isa pang pizza. Sabi ko nga sa inyo na dalawang gagawin kong pizza, bilog-bilog, hila-hila dito, hila-hila doon, so hanggang sa maporma siya na bilog. Ulitin ko, ang pizza pwede po hindi bilog. Maarte lang talaga ako, ay binulog-bilog ko talaga siya. Ay pagkatapos ko siyang mabilog-bilog ay napago din so ilagay natin sa tray and then tusok-tusukin and then pagkatapos make up pa ng mantikilya, wag masyadong marami, wag din masyadong makonte, basta yung katamtaman lang. Pagkatapos make upan ulit ng ano bang tawag yan, yung pizza sauce, and then i-scattered lang yan hanggang sa mamula na yung paligid niya. And then, ang kasunod, alam nyo na. So, dito, request ito ni Mr. Papa. Gusto lang niya ay ham at saka cheese. Wala nang ibang panimpla pa. Gusto niya ham at saka cheese. So, dahil gusto niya lang ng cheese at saka ham, dinamihan ko na lang talaga ng cheese. Total naman, uubusin na talaga ng mga unggoy. Nagsilapitan na naman sila. Nakita niya na yan, nagsilapitan na yan. Habang niluto ko yung pizza at hindi pa naman siya luto, ay ginawa ko na tong tinapay. So, gagawa ko ng chocolate na tinapay at saka cheese na tinapay. So, yung isang dough ay hinati ko pa. So, bali naging dalawa na siya. So, ito na naman ulit. Ayan, ang gagawin natin. Kasi may gagawin akong ganyan. May kaartihan lang. Pwede naman niya buo na lang ilagay, Pero okay lang yan. Ayan, pinakot-ikot. Pwede talaga hindi magganito. Pareho lang naman. Kaartihan lang talaga yan. Sa ibabaw, naglagay ako ng cheddar cheese na cream. Kasi mas gusto ko kasi yung cheddar Mas malasa talaga yung cheddar cheese. Pagkatapos niyan ay isasara ko na yan. Yung pagsara niya ng importante ay hindi magsilabasan yung nilagay natin. Basta ginawa ko lang yan ganyan. Tapos inikot-ikot, ginulong-gulong, kinurot-kurot. Basta lang siya magsara. Ganon. Basta hindi lang maglabasan yung palaman sa loob. Ganon. Pagkatapos ko siyang kinurot-kurot sa lahat ng parte ng tinapay, set aside ko siya. Ito naman yung isang tinapay na natira. Isang dough pala. Yan, ipa-flatten ko na naman siya. Pwede naman talaga ilutuin lang siya agad at na lang, Yung parang simple lang ba? Pero wala lang. For the content daw, charis. Tapos, ninigyan ko yun sa ibabaw ng tsokolate. Nutella ang meron ako ditong tsokolate, kaya Nutella na lang ang nilagay ko. Kung nakikita nyo, nagsilapitan na naman ang mga diwende dahil nga nakita nila yung paborito nila. So, dito sa may gilid ko, nagsihilaan na yan dahil gusto na nilang kuhanin yung isang buong Nutella. Isasara ko na ito. Ang importante ay hindi naman magsilabasan yung palaman na ilalagay natin pag ito ay nakabake na. Luto na ang ating pizza. Hiniwa-hiwa ko na yun dahil yung mga kasamahan ko ay nag-aantay na talaga. Ganyan po, masarap po siya in fairness. Masarap talaga ang pizza pag yung dough ay titimplahan mo siya ng konting seasoning powder. Dahil luto na ang ating dalawang pizza ay nilantakan na at ito naman ay susunod natin na lulutuin. Bago ko siya i-bake, mimik-upan muna natin yan para paglabas niya at luto na siya ay makintab-kintab talaga siya at gwapa ba. Nagbiak nga pala ako ng itlog, nilagyan ko siya ng konting fresh milk and then mimik-upan na natin itong ating tinapay na ibibake. Pagkatapos nito ay sinalang ko na siya sa oven at naluto na lang siyang bigya. Charot. Ganyan na luto na, palalamigin. Pagkalamig, ayan na yung tinapay sa loob. Ito naman ay chocolate at ito naman ay cheddar cheese. Masarap po siya. Salamat po sa panonood. Try nyo sa isang dough. Maggawa kayo ng isang dough. Yung kalahati ay gawin nyo ng pizza. Thank you!